Mula noon pa man, marami ng gang ang nagsusulputan at marami din ang nananatiling matatag. Ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga gang, ang mga nagiging dahilan ng hindi magandang resulta. At ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatatag at pinakadelikadong gang mula noon hanggang ngayon. Ito ang Bahala na Gang na nakilala sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Paano nga ba ito nagsimula? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Bahala na Gang. Kung ito ay inyong maririnig, siguro may isip nyo na ito ay yung isa sa pinakakinatatakutang gang sa loob ng bilangguan at makakasali ka lang rito kung ikaw ay mabibilanggo. Pero isa iyong malaking pagkakamali. Ang Bahala na Gang at ilang gang sa loob ng bilangguan ay umiiral din ito sa labas ng bilangguan at maging sa labas ng bansa. Ano nga ba o paano nga ba nagsimula ang Bahala na Gang? Ang Bahala na Gang ay itinatag noong taong 1940 sa Sampaloc, Maynila sa pamumuno ni Divino Talastas. Si Divino Talastas ay isinilang noong 1920, tubong Bulacan ng pamilya ni Divino na kalaunay nanirahan sa Sampaloc, Maynila. Bago mabuo ang Bahala na Gang, si Divino Talastas ay may nakakatandang kapatid. Ito ay si Emong. Sa edad na 14, si Emong ay kinatakutan sa buong Sampaloc. Si Emong ay pinaliligiran ng mga kaibigan na buo ang loob. Lagi nasasangkot si Emong sa mga gulo, lalo na sa mga away kalye. Sa katunayan nga, kapag may kaguluhan sa Sampaloc ay alam na kaagad ng mga otoridad na sangkot si Emong dito. Nang mahuli si Emong ng mga pulis, dito naranasan niya ang pagmamaltrato sa kamay ng mga pulis na naging dahilan ng pagkakaroon nito ng malaking galit sa mga pulis. Sa paglaya ni Emong, sunod-sunod ang pagkakadisgrasya ng mga pulis bunga ng paghihiganti ni Emong. Dahil dito, naging mainit sa mata ng mga pulis si Emong. Kaya noong malaman ng mga pulis ang pinagtataguan ni Emong ay hindi na ito binigyan ng pagkakataon at agad nila itong binaril na ikinamatay nito. Sa pagkawala ni Emong, iniisip ng mga pulis at mga kalabang gang ni Emong ay dito na matatapos ang paghahari nito. Ngunit ito pala ang magiging dahilan ng pagsibol ng bagong henerasyon. Isa ang Sige-Sige Gang na mortal na kalaban ni Emong. Inakala ng Sige-Sige Gang na sila na ang maghahari sa buong Sampaloc. Ngunit hindi ito pinahintulutan ni Divino Talastas, ang nakababatang kapatid ni Emong. Para matumbasan ni Divino ang Sige-Sige Gang, itinatag niya ang Bahala na Gang na hango sa pinakasikat na tambayan ng mga gang. Ito ay sa Bahala na VAR. Sa pagkakatatag ng Bahala na Gang ay marami ang nagalit dahil ipinangalan ba naman ito sa tambayan ng mga gang. Parang sinabi nila na kanila ang lugar na iyon. At ito ay malaking sampal sa mga gang na parokyano ng Bahala na VAR. Kalaunan ay mabilis na nakilala si Divino at mabilis itong humani ng respeto sa ibang gang dahil na rin sa tikas nito sa taas na 5'6" at kaling sa away kalye. Ang Bahala na Gang ay binubuo ng mga kaibigan ng kuya nito na si Emong na kinatatakutan din sa buong Sampaloc. Dahil sa kakaibang lakas ng dating ni Divino at ang grupo nito na Bahala na Gang ay mabilis lumaganap at dumami ang mga miyembro nito. Noon, wala pang formal na paraan kung paano mapasali sa Bahala na Gang, kaya siguro mabilis dumami ang mga miyembro nito. Layunin ng Bahala na Gang na protektahan ng teritoryo nito, kaya lumalabas na si Divino at ang Bahala na Gang ang nagbibigay proteksyon sa buong Sampaloc. Dahil sa maraming gulo ang nasangkutan ni Divino Talastas ay naging most public enemy ito. Kaya nung dumating ang panahon na nahuli siya ng mga pulis ay agad itong ipitatapon sa Iwahig Prison at sa loob ng Iwahig sumibol ang panibagong chapter ng Bahala na Gang. Ang layunin nito ay itaguyod at baguhin ang sistema sa loob ng bilangguan. Taong 1980 may dumukot kay Divino at pagkaraan lang ng ilang araw ay natagpuan itong palutang-lutang sa Ilog Pasig. Base sa investigasyon ay pinahirapan mo na ito bago tinapos. Ang pagkawala ni Divino Talastas ay hindi dahilan upang mapabagsak ang Bahala na Gang, bagkos lalo pa itong lumaganap at maging sa ibang bansa ay umabot ito lalo na sa Amerika.
Ang bala na gang ay tinatag ng mga Filipino immigrant communities, especially sa California. Umabot din ito sa San Diego, Los Angeles area, San Jose, San Francisco Bay, Stockton, Sacramento at maging sa Las Vegas, Nevada.